what's up everyone? So, alam ko kaya kayo nandito ay para matuto. Kasi gusto nyo matuto na maglinis ng panggilid ng clip natin. So, para mas makatipid, syempre unang-una. At syempre iba pa rin pag ikaw yung mismo may alam sa pagkalikot ng motor mo. So, ituturo ko ngayon yung step-by-step tutorial saka yung complete na tools na gagamitin natin. At syempre, yung mga dapat yung tandaan. Unang-una yung dapat muna natin tandaan, huwag niyong bubuksan to nang mainit pa yung makina nyo o yung kagagaling lang sa biyahe. Yung mga parts ng motor natin is bakal yan. At ang bakal, kapag mainit, ay lumalambot. So, malaki yung tendency na mabilog yung mga nut natin. So, yun yung unang-una yung tatandaan. So, yun lang naman. Tapos, papakita ko sa inyo yung complete tools na kakailanganin natin. Okay? Totoo lang, madali lang naman maglinis ng panggilid. Ang kailangan mo lang, syempre, mag-i-invest ka sa knowledge, which is marami naman na accessible ng tools ngayon, kagaya ng YouTube, sa mga step-by-step tutorials. At saka, syempre, kailangan mo mag-invest sa tools. So, papakita ko sa inyo yung complete tools na kailangan natin para makapaglinis tayo ng panggilid. Pero bago yan, syempre, subscribe ka muna. Pag hindi ko ituturo to, joke lang. Sige, tara. Ayun, ito yung mga complete tools na kakailanganin natin. Unang-una, syempre, yung mga pambukas ng mga nut natin, kagaya ng pulley nut at bell nut. So, nasa inyo kung ano yung gusto nyong gamiting pambukas. Meron yung mga manual, which is yung mga ginagamitan ng Y-tool, tsaka yung mga wrench. Pero ako, preferred ko tong power tool. Bakit? Kasi syempre, mas madaling maglinis. So, tsaka mas iwas yung tendency na pabilog yung nut natin. Itong long nose, kailangan din natin to. Lalo dun sa pagtanggal ng pin, dun sa may torque drive natin. Itong open na spare clip. Ito yung pangtanggal naman natin ng clutch spring. At ito naman, yung pambalik ng clutch spring natin, flat screw. And then, itong pambukas ng nut natin sa panggilid. Size 8 po to, T-wrench. Yung bala nung power tool natin, para sa pulley is size 22 at para sa bell nut is size 19. At ito, nakalimutan ko kung ano yung tawag dito, pero para to sa pag-open ng clutch assembly natin kasi merong nut doon. Ito, yung 39 to 41, pero ang kailangan natin is 39. Tapos itong extended, no? Para mabuksan natin yung clutch assembly natin. At syempre, basahan, kailangan yan para sa mga grasa, para sa mga dumi. At grasa. So, ang gamit ko is top 1 na item is kasi sa dami ko nang nasubukan is ito yung pinaka the best para sa akin. So, kailangan nyo ito palagi kapag maglilinis kayo. Hindi pwedeng wala yan kasi dapat pinapalitan palagi ang grasa. At ito, optional lang naman to. Depende sa gagamitin yung panglinis. Pwede kayong gumamit ng CVT cleaning. Pwede kayong bumili ng gasolina sa mga gasoline station natin. Kung meron kayong yung talagang lagayan ng gasolina. Kasi ibang gasolina, hindi sila nagbebenta kapag wala kayong proper na lagayan. Pero ako, yung ginagamit ko, magpapapull tank ako. Tapos, pang-sip-sip to ng gasolina. So, ayan. Ito yung gamit natin. Optional lang naman yan. Pero kung gusto nyo kumuha ng gasolina sa motor nyo as panlinis, ito, kailangan nyo to. So, ayan. At syempre, ito, kailangan nyo rin ito. Itong mga brush panlinis at itong lagayan ng mga labaklas natin. At ito, optional lang din naman to, pero para sa akin, kailangan nyo to. Ito yung lagayan ng mga tornilyo natin para hindi nagkakawala-wala kasi madalas nagkakawalaan ng tornilyo kasi hindi maayos or kung saan nalalagay kasi ang maliit na part. So, kailangan natin to. Okay? So, tara, proceed tayo sa paglinis. So, yun. So, ang motor natin ngayon is Honda Click 125.
So, sa Honda Click 125, merong tatlong sizes ng bolts ang crankcase natin. So, categorize natin siya ng large, medium, at small. Okay? So, para mas madali yung tandaan, mula dito, sa pinakauna sa taas, sa kaliwa, magbibilang kayo ng 5 beses pakanan. 1, 2, 3, 4, at 5. Yan yung medium size. Okay? Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Pakanan, medium size. At yung susunod, 1, 2, 3. So yun naman ay size small. Okay? At yung large naman natin, dalawa dito sa gitna. So hindi kayo malilito. So 1, 2. Ulitin natin, yung size medium, magbibilang kayo ng 5 pakanan. 1, 2, 3, 4, 5. At yung tatlong susunod, 1, 2, 3, yan yung small. At yung dalawa na large ay nasa gitna. 1, 2. Okay? Hindi na kayo malilito dyan. Tandaan nyo lang yan. At ayun, nabuksan ko na or natanggal ko na rather yung bolts ng panggilid natin. So ito yung 5 medium. Ito yung 3 small. At ito yung 2 large. Okay? So pag nabuksan nyo na yan, pag natanggal nyo lahat ng tornilyo, hihilahin nyo lang to. Minsan, mahirap to tanggalin. So, ang gagawin nyo lang, ang technique lang yun. Kasi ito, yung pinakadulo ng T-wrench, hanapin nyo lang to, itong part na to. Yan. Yung may pwede nating kalsuhan. Itong tapat na ang takip ng filter natin. Yan o, yung may kalso, makita yun sa taas. Gagawin nyo lang ng konti yan. Konti lang naman, hindi naman masisira yung crankcase niya. Konting-konti lang. Gagawin nyo lang. Diba? Napakadali. Tumalsik pa. Yan. Tanggal natin siya. Tabi nyo lang to. Tapos, meron niyang gasket. So, tago nyo rin tong gasket kasi napakahalaga rin ito. Yung iba, makakalimutan tong ibalik. So, gasket at saka crankcase. Tabi natin siya. Kapag natanggal nyo na yan, makikita nyo na to. Lahat. Medyo malinis pa siya kasi last month ko lang itong nilinis. And maselan kasi ako sa motor. Gusto ko yung nalilinisan ko siya palagi. Lagi ko siyang nabubuksan. So yun. Tara, baklasin naman natin siya. Alright, so ngayon gagamit tayo ng power tool. Ito yung bala. Ito size 19 at size 22. 22 para sa pulley at 19 para sa bell nut. Okay? Tandaan nyo yung size. Yan, ito. Try natin. Tara, subukan natin. Baklasin natin counterclockwise. Yan, tanggal na siya. Ito yung nut ng pulley, mataba yan. At ito yung washer din ng pulley, mataba din yan. So, para hindi kayo malito. Tapos ito naman, yung nut naman sa bell. Ito yung maliit na nut at ito yung maliit din na nut. So yung maliit na washer at maliit na nut sa bell yan. Okay, hindi kayo malilito. Okay? So mataba na washer at nut sa pulley at yung maliit na washer at nut sa bell. Okay? Tanggalin na natin yung drive face. Tapos patong natin dito. Kuha tayo na lalagyan. Dito natin lalagay yung mga lilinisan natin. Yan, lagay natin dito yung drive face. At tanggalin natin yung pinaka-tuning washer. Ito, 0.5 mm. Okay. Then, tatanggalin ko na siya. Yan, ito yung bell natin. At ito yung clutch at torque drive AC kasama yung belt. Yan. Tapos, ito yung pulley. Pulley yan. Nandito yung mga bola. Yan, 6 yan na bola. JBT yung gamit ko. Yan, ayan siya. Lagyan natin dyan. Pati yung bushing.
Yan na rin yan. Tapos ito yung backplate. At dito yung slider. Tatlo din yan. Okay. Backplate with slider. Ito lahat ang lilinisan natin. Okay, tara. So yung bago pa lang lahat, tanggalin muna natin tong clutch assembly natin. Kasi tatanggalin na, since ang gagamitin kasi natin panglinis is gasolina. So lahat ng goma na parts ng panggilid natin is tatanggalin natin para hindi siya lumubog. Okay? So, dalawa lang naman yung tatanggalin natin dyan. Yung dalawang O-ring na nakalagay dito sa clutch assembly natin. So, ito, yung size 39. Size 39. Ito yung gagamitin natin dito. Okay, kailangan natin na extension siya para dito sa pantanggal natin ng part 2. So, dapat dito, aapakan nyo ha. Di pwedeng hindi nyo aapakan pag mag-isa lang kayo. Kasi may spring to, so ang tendency, tatalsik sa mukha nyo. Okay, so buksan natin siya. So make sure nakalapat ha. Matigas yung nasobra. Tapos pag-higpit ko. Anyway, bukas na siya. So pag nakita natin, kung naramdaman natin na medyo bukas na siya, kamay na natin siya. No? Mas maganda kasing kinakamay na rin siya sa dulo para iwas sira na rin, iwas low thread, tsaka para matansya na hindi agad-agad bibig. Paano yun? Kita nyo? Medyo pumitik siya. So kung hindi nyo aapakan yan, tatalsik sa mukha niya. Ito yung center spring. Ito yung clutch assembly. Ito yung torque drive assembly. So yung sinasabi ko sa inyo tatanggalin natin is nandito siya. Itong nasa gitna na to, takip kasi ito eh. Tatanggalin natin yan. Gagawin nyo lang, website nyo lang siya para matanggal yun. Pabilis lang naman yan. Yun, diba natanggal nyo? Tapos, meron dyan 3 pin guide. So sundan nyo lang ako, hindi kayo malilito. So ito, wait lang. Itong tatlong pin guide na to, yung sinasabi ko, ito nasa gitna, tatanggalin nyo yan. 1, 2, nalaglag na yung isa, at 3. So separate nyo muna to ha. Huwag nyo muna tong ihalo sa mga walang grasa, kasi pag hinalo nyo sa mga walang grasa, ang tendency malalagyan na ng grasa yung mga walang grasa. Okay, so ito yung huli natin lilinisan pagkatapos itong mga parts nito. So basta yun, yung torque drive assembly, lahat ng nasa torque drive is isi-separate nyo siya. Yun yung huli natin lilinisan kasi may mga grasa siya. Okay, itong clutch lining assembly pwede nyo ihalo yan, pero ito hindi. Yan, tatanggalin nyo siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, O-ring. Ganyan nyo lang siya. Pag medyo umangat na to, saka nyo siya punin. Okay? Sabi nyo yan. Huwag nyo babasain ng gasolina kasi lulobin. Ulit ko na ulit. Yan. Tanggal na siya. Okay? So ito, sabi nyo muna itong torque drive kasi ito muna yung una natin dito. Okay? So yun. And then ito pa lang sa clutch assembly natin is tatanggalin din natin ito. Papakita ko sa inyo kung paano ito tanggalin. Kailangan natin itong dalawa na to, yung shear clip na open, sinabi ko sa inyo. And then itong manipis na flat screw. Ito kasi yung technique ko ng pagbabaklas dito. So depende yan sa technique ninyo. Okay? So itong tinawa ko nakita ninyo. Itong shear clip na to, itong may uwang yan dito, may butas yan dito na dalawa. Susungkitin nyo lang sa palabas. Okay. Yan. Medyo maliit lang to kaya itabi nyo to. Okay. 1. Tulak mo siya palabas. 2. And 3. Ngayon, pag natanggal nyo na yung shear clip, kailangan nyo ng martilyo. Merong kawit yan dito. 1, 2, 3.
kawit, I mean nakalabas na part ng lock ng housing natin. So pupukan nyo lang, 1, o yun, natanggal na siya agad. Ito siya. Tapos yung pagtatanggal nito, clutch free. So madali lang to basta meron kayong steer clip. Open steer clip, okay? Yan yung pinaka-tool para sa pantanggal ng clutch free. So kawit nyo siyang ganyan dito sa magkabilang dulo. Sa loob, sa gitna. Sa magkabilang gitna na dulo ng part ng clutch spring. Then ibuka nyo. Tapos yung sa part na maliit dito is ibaba nyo siya. Ayan, tanggal agad, diba? Pero kasi yung mahaba, meron yung maiksing part. Ulit. Ito yung maiksing part. Ito yung mahabang part. Okay? Pasok nyo to. Open. Open nyo. Ibaba nyo yung part ng maliit. Okay? Ganun lang siya. Makukuha nyo rin yan sooner. Open. Yan. Tanggal na siya. Tapos, matatanggal nyo na itong clutch shoe. At dito rin pala, itong rubber damper is rubber din pala to. Kaya tanggalin nyo siya. Huwag nyo siyang babasain ng gasolina. Okay? Sabi nyo yan. So, babanlawan nyo muna siya. Dapat meron din kayong separate na paglalagay nyo ng malinis na. Para hindi kalat-kalat ba? So, yun. Tara, linis tayo. Alright, so tapos na tayo. So mag-assemble naman tayo. So, unang-una, bago natin siya ikabit doon sa crankcase natin ulit, i-assemble muna natin yung clutch lining AC at yung torque drive AC. So, I suggest unahin natin yung clutch lining AC kasi ito, wala tong grasa. Ito, pag in-assemble nyo yung torque drive, magkakaroon naman ng grasa yung kamay nyo. Kaya ito munang clutch lining AC yung unahin natin. Una, itong sinabi ko sa inyong tatlong rubber damper, lagay natin siya dito. 1, 2, 3. Makikita nyo naman agad yung kung saan ilalagay yan. Tapos punasan ulit natin. By the way, lagi nyo siyang pupunasan, no? Para at least sigurado tayo na walang masasamang dumi. Dapat lagi kayo may basaan. Pag nalagay nyo na, kabit nyo na tong clutch shoe natin. 1. Ganito yung harap niyan. Hindi naman kayo magkakapalit dyan. Hindi naman kayo magkakabaliktad, rather. Yan. Yan. Okay? Tapos, yung clutch spring natin. So, ang pagkapit ng clutch spring, unahin natin itong maliit. Kakalso natin siya dito. Dito sa part na to. Yung tabi na itong poste. Ang maliit na part, lalagay natin dito sa may tabi ng poste. Dito ulit sa tabi ng poste. Yan. Tapos, ang gagamitin naman natin pang balik ngayon ay ang flat screw na maliit. Okay? Paano? Pag nakalabit nyo na yung maliit dito, igaganto nyo na lang yan. Ito yung gagawin yung panulak. Kakalso nyo siya dito sa may butas. Okay? Tapos, kawit nyo siyang pag-ganon. Diba? Bilis lang. Ulitin natin. Ito, kawit nyo sa may maliit sa part. At itong malaking part, susungkitin nyo yan ng flat screw na maliit. At, gaganyan siya. Diba? Mas madali. Ulit, itong maliit na part, kalso natin dito sa tabi ng poste. At, dukutin natin o itulak natin siya gamit ang flat screw. Okay. 1, 2, 3.
Ganun siya kadali. By the way, yung iba pala is nililiha nila to, no? Para gawing rough ulit yung surface. Pero optional lang naman yan. Sa akin kasi is hindi ko na siya ginagawa. Kasi iwas food pot or para hindi mabilis paubos to. So nasa inyo yan. Pwede nyo naman siyang lihain, pwede hindi na. So, ganun lang. At itong part na to, lock ng housing natin, meron niyang palubog na part, meron niyang paangat na part. Hindi ko alam kung nakita niya eh. Ito yung palubog na part, yung paganon siya, paslab. At ito naman yung may nakaangat. So dapat, yung nasa labas is yung nakaangat na part. Okay? Okay, magkakamali. Dapat ganun siya. Tapos, pupupukin natin siya ng konti lang. Para lumubog. Yan. Titingnan nyo ng konti. May pagkakalsuhan yung ating split. Alright, so ito na. Ganun din. Meron tong paslant na part. Meron tong paangat na part. Yung circlip natin. Okay? So, yung nakaangat na part, yun yung nasa labas or nasa taas. Okay? Tapos, gamit tayo ng long nose para ilak siya. Lang, punasan natin. Tapos tulak nyo siya. Ipitin nyo siya, ganyan. Maglalak yan. 1, 2, 3. Ayan, nakita nyo. Nakalubog na siya. Check nyo mabuti. Pwede nyo i-check kung medyo may kung hindi nakalubog masyado. Pero ito nakalubog naman, so okay na to. Pangalawa, ulit. Yung nakaangat na part, yun yung nasa taas. Ganun din yung isa, tatlo yan. Laging tatandaan ha, yung nakaangat na part, yun yung nasa labas. Alright. At ngayon, dito naman tayo sa torque drive assembly natin. So, kung mapapansin nyo, hindi ko na masyadong tinanggal yung grasa kasi bago pa to eh. For the sake of vlog, tsaka maglo-long ride din kasi kami, kaya nilinis ko lang to. Pero, kung matagal na yung panggilid nyo, so, ano ha, tanggalin nyo mabuti yung grasa using gasolina. Pero ito, okay pa naman yung grasa nito, bago-bago pa to. Kaya hindi ko na siya masyadong tinanggal, nilinisan ko lang siya. Nasa ulit natin kasi may mga alikabok. Ito naman yung female torque drive. Ito yung male torque drive. Kaya male torque drive to kasi ito yung tutusok. At ito yung female torque drive kasi ito yung papasukan ng male. Okay. Lagay na natin yung dalawang O-ring kanina. Punasan natin siya. Huwag nyo itong babasain ng gasolina ha. Lalo pag gasolina yung gagamitin nyo. Pero kung CVT cleaner, pwede naman yan. Pwede yan. Hindi naman kayo malilito dyan. Kasi makita nyo naman agad yung papasukan nito. Kasi yan, punasan ulit natin siya. Lagi nyo siyang pupunasan kasi laging may alikabok dyan. Ngayon, lalagyan na natin siya ng high temp grease. So, yung gamit nyo dapat is high temp ha. Hindi pwede yung ordinary na grasa lang. Kailangan high temp siya kasi mainit to. Mainit tong panggilid natin. So, kung pag normal na grasa lang, matutunaw yan. So, una, ito yung male torque drive natin. Lalagyan natin yung sa loob. Meron yung bearing sa loob. So, kuha tayo ng... Ito yung gagamitin natin, yung inlay natin. Para mas madali natin mapasok doon sa bearing ng torque drive. Kuha kayo ng pakunti-kunti lang. Tapos lalagyan nyo yung loob. So, tatansyahin nyo lang kung tingin nyo, nalagyan nyo na lahat yung loob. So, goods na yun. Basta ang mahalaga, malagyan natin yung bearing. Okay? Para hindi siya mabilis masira. Pag nailagay nyo na, nasa na ulit. Tapos, saka nyo ipapasok yung female torque drive. Pasok nyo yung female torque drive. At pag napasok nyo yung female torque drive, makita nyo, meron niyang 3 butas. Ito yung kanal niya. Kanal ang tawag dyan. Ngayon, yung kanina, hindi ko na rin masyadong tinanggalan ng grasa to kasi okay pa yung grasa nito. Pin, yung lock.
yung pin lock. So, gitna natin siya, sentro. Tapos ilagay natin to. Yan. Ulit. Yan, makita niyo yung butas dyan. Diyan natin ilalagay itong pin lock. Tatlo yan. Yan. Okay. Tapos, pag nailagay na natin yung pin lock, lalagyan din natin siya ng grasa. Yung mga kanal na yan, makita nyo, itong uwang na kanal na yan, pupunuin nyo yan ng grasa ha. Tatlo yan. 1, 2, 3. Yan, kung mapapansin nyo, nalagyan ko na siya lahat. Yung mga kanal niya, yung mga uwang niya, nilagyan ko siya. Ito pala dito. Yan. Yung mga awang, nilagyan ko na. Tapos, tsaka nyo ngayon ipapasok to. Itong lock ng torque drive. Pero punasan ulit natin siya. Ang alikabok na naman. Natin siya, make sure na malalak natin siya mabuti. Tapos, pupunasan nyo siya ulit. Okay? Ito lang mahirap dito. Kalat sa kamay. Kasi, daming grasa. Pero, kaya nga pupunasan nyo siya palagi. Assemble na natin siya gamit tong center spring. So, itong center spring, ilagay nyo na yung cup nito. Ito, yung center spring na cup. Dito. Tapos, itong walang center spring na cup. Ito yung nandun sa part ng torque drive. Itong may cup, ito yung naka sa clutch lining assembly. Itong clutch, sa gitna ng clutch lining assembly, parang donut yan. Pero hindi siya pabilog. Meron siyang dalawang palinya. So, yun yung magiging guide nyo para i-lock siya dun sa may lock ng torque drive. So, makikita nyo naman yan. Papantay nyo lang siya. Tapos, make sure na ipupwersa nyo siya gamit yung paa niya, ha? Kasi tatalsik yan. Pasok natin siya. Yan. Pag napasok nyo na siya, itong lock ng torque drive, makikita nyo, may paslant ulit yan at may nakaangat na part. So, yung parang kanina, yung sinabi ko sa inyo, yung nakaangat na part, yun yung nasa taas. O yun yung dapat na nasa labas. Okay? Nakita niya. Make sure na kamay nyo muna siya bago nyo siya barilin ng power tool. Tapos pag hindi nyo na kayang kamayin, tsaka nyo siya barilin ng palak or clockwise. Okay? Ulit, pag hindi nyo na siya kayang ilak gamit ang kamay, tsaka nyo siya barilin ng power tool. Okay, yan. So, wag naman masyadong mahigpit. Kasi mahirap din. Hindi nag-uumpisa ng lost thread. So, ito na siya. Ito na yung torque drive. Clutch line assembly natin. Ito naman tayo sa pulley natin, no? Ito yung pulley. Tapos ilalagay natin yung tatlong bola. By the way, i-check nyo rin yung bola nyo kung may kanto na yun, ha? Kasi pag may kanto na yan, palitin na yan. Pero itong sa akin, JBT to, recommended ko to. Kasi sobrang tibay nito. Pero magta-10K oda na ako. Kasi yung bilog na bilog pa siya. Kasi kung palitin na yan, makita nyo, magkakaroon niya ng kanto. Hindi na siya yung bilog na literal. Magkakaroon na siya ng pakanto. Or minsan pantay na dito sa taas. Yan. Or mababawasan yung pagkabilog niya. Makapapansin nyo yan. Pero ito bilog na bilog pa. Mapapansin nyo. Kaya pwede pa yan. So, lalagay nyo siya. Pag JBT, baliktaran na yan. Or kahit ano man yung pwesto niyan. Kasi stock alam ko hindi eh.
Pero itong JBT, diretso lang. Kahit anong pwesto yan, pwede. Tapos, itong backplate, ilalagay nyo dito yung slider. Ito ang pagkabit ng slider. Hindi naman kayo magkakabaliktad dyan. Makita nyo. Tapos yan, itong backplate, lalagay nyo na siya sa pulley. Mapapansin nyo, konti pa lang ang kalog niya. Pwede pa to. Pero pag yung sobrang kalog na talaga, yun yung nagkakos ng ingay paminsan sa panggilid natin or isa sa mga cause ng ingay. Kaya pag sobrang kalog na yan, palitan nyo ng slider piece. Pero ito, sa case ko, pwede pa naman to. Tapos, lalagyan nyo na yung bushing sa gitna ng pulley. At pakita natin kung paano siya ilagay. At ito na, lalagyan nyo na siya pag ganito. Ha? Pag ganyan. Okay? At itong washer, kung meron man kayo, lagay nyo na yan. Tapos, ito palang belt natin is hindi nyo to babasain ha. Huwag nyo siyang babasain. Pupunasan nyo lang siya. Okay, so pinunasan ko na to last kong linis. Kailan lang naman ako naglinis. Yan, pinunasan ko lang siya. Then, ang paglalagay nito, may tamang paglagay dito ha. Itong Honda na nakalagay, dapat nababasa yan, nakaganyan yan. Ito Honda, nakaganyan yung pwesto niya. Okay? At kung paano natin siya ilalagay, dito. Yan. Angat nyo to, pa-clockwise, yung torque drive natin. Gaganon nyo siya, yung taas, para maipasok nyo to belt natin. Okay? Clockwise. Pa-clockwise mo siya. Ganon. Para maipasok na to. Yan. Para maipasok nyo siya. Kasi pag hindi nyo siya iikot ng clockwise itong torque drive, hindi nyo mapapasok tong belt. At kapag hindi nyo napasok yung belt, may hirapan din kayong ipasok yan dito sa loob ng crankcase. So yan. Ito na. Pasok na natin. Ganito. Ulit. Kailangan ng Honda na babasa. Okay? Nakaharap dito. Pag ganyan. Pasok na natin. Yan. Ito. Lagay na natin tong bell natin. Latch bell. At itong time face rather. Ayan. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung washer tsaka lock. Ayan. Ulit, yung matabang washer, dito yung sa pulley. At yung matabang lock, dito yung sa pulley. Nasa yung dalawang mataba or malaki, dito yung sa part ng pulley. At itong manipis na washer, manipis na nut, dito naman siya sa bell na part. Tsaka natin siya ngayon ilalak ng power tool. Ulit, 19 mm para sa bell nut, 22 mm para sa pulley nut. Okay? Ano natin? Kamayin nyo muna pala ulit. Parang ginawa natin kanina. Pag hindi nyo na kayang kamayin, tsaka nyo siya barilin. Yan. Dito naman sa bell natin. Okay na yan. Try natin sa panta rin. So yun mga boss, ganun lang kadali yan. Okay? Yung sa pagbabalik ng crankcase, madali na lang naman yan. Niwala kayo, malalaman nyo na rin yan. And hindi na kayo mahirapang ibalik yun pag nabaklos nyo na. Okay?
Basta tandaan nyo lang yung mga pwesto ng bolts na sinabi ko sa inyo. Yung pwesto ng medium, yung pwesto ng large, at yung pwesto ng small. Okay. At huwag nyo rin kakalimutan yung gasket. Okay. Tapos pag nagawa nyo na yon, okay na yan. Okay. Thank you so much. Let's do the vlog. Subscribe naman kayo dyan ha.